Dear IFM, kasama si Mayora Iska Morena. Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, bago ang lahat, Mayora Iska Morena, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang magandang gabi. Mga idol, itago niyo na lang ako sa pangalang Nestor. Hindi na ako masyado magpapakilala dahil halos lahat ng kaibigan at kakilala ko ay nakikinig sa inyo. Sumulat lang ako upang magbahagi ng sarili kong kwento sa lahat. Sisimulan ko ang lahat noong 20 anyos pa lang ako. Nang mga panahon na yun, may babaeng nagmamay-ari ng aking puso, si Janeline. Ang bukod-dangi kong niligawan na sa huli ay pinili lang akong maging isang kaibigan. Pero mga idol, kahit ganoon ang nangyari, buong puso ko namang tinanggap ang kaniyang desisyon. Ang importante naman ay nanatili pa rin si Janeline sa buhay ko. Oh, Diyos ka muna. Dinala na rin kita ng egg pie para makapagmerienda ka. Ay, salamat. Nga pala, bakit mo ako pinapunta rito sa bahay mo? Baka mamaya, malaman to ng boyfriend mo ha. Pareho tayo mayari dito. Alam mo, hindi niya magagawa yun kasi naghiwalay na kaming dalawa. Uy, hindi nga. Seryoso ba? Oh, nahuli ko kasi siyang may textmate na babae. Naku. Tapos nung binasa ko yung mga text nila sa isa't isa, halatang nagkita na sila at may nangyari na sa kanila. Ay, sus. Sira ulo palang Danilo yun ah. Bakit hindi mo sa akin sinabi kagad? Di sana nasa pa ko yung pagmumukha ng lalaking yun. Yaan mo na. Nasampal ko na rin naman siya ng 2 beses eh. Magkabilang pisngi pa. Kaya okay na ako. Nakaganti na ako dun. Hindi ganti yun ha. Ang ganti, yung nalumpo mo siya. Yung hindi na makakabingwit ng marami pang babae. Sus! Oh. Para namang kaya ng konsensya kung lumpuhin siya. Alam mo, hayaan na natin siya. Karma na ang bala sa kanya. Sabagay. Sana karmahin nga talaga yung mga kagaya nun. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala kang mapapala dun sa lalaking yun. At sinabi ko yun sa'yo, hindi bilang manliligaw mo, no? Bilang kaibigan. Hindi ako nakinig dahil nabulog ako ng pag-ibig eh. Tsaka alam ko naman yung Nestor. Kaya nga nung nalaman ko yung panloloko niya, una ko naisip, sana pala nakinig ako kay Nestor. Ay di sana hindi ko naranasang maloko. Wala na akong magagawa eh. Nangyari na yung nangyari, kaya hayaan na natin. Tama. Pero dapat natuto ka, ha? May isa pa kasi akong problema eh. Problema? Ano naman yun? Hindi naman talaga siya problema. Sa katunayan nga niyan, isa itong magandang biyaya para sa akin. Magandang biyaya. O di ibig sabihin, magandang problema yan. Ano ba yun? Sige na, sabihin mo na. Buntis ako. Ano? Teka. Buntis ka? Oo. At si Danilo ang ama. Pero wag ka mag-alala, wala akong balak na ipaako sa kanya itong bata. Ni ipaalam nga sa kanya, wala akong balak eh. Alam ko naman kasi na itatanggi niya na siya yung ama dahil hindi nga siya yung tipo ng lalaki na kaya maging responsable. Teka, sandali, okay. Pero paano ka? Yung baby mo, kakayanin mo ba mag-isa yun? Ano gagawin? Diba? Wala tayong magagawa kundi kayanin. Alam mo namang wala na akong pamilya, kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Sa katunayan nga niyan, ikaw palang nakakaalam ng kondisyon ko eh. Ano ba naman yun, oh? Pero salamat dahil sinabi mo sa akin. Huwag kang maglala. Kahit hindi mo sabihin sa akin na kailangan mo ng tulong, nandito naman ako palagi para sa'yo eh. Alam ko naman yun eh. Alam kong hindi mo ako pababayaan, pati itong baby ko. Kaya Nestor, naisip ko na gusto sana kitang gawing ninong ng anak ko. Ano?
tignan mo to. Uy! Bakit ka ba tawa na tawa? Nakakapikon ka na ha? Tol, kahit sino makarinig ng ganon, matatawa talaga. Mantakin mo, dati mong nililigawan, ginawa kang ninong ng anak niya. Ay, Tapos, ito pa ang pinaka nakakatawa. Akala mo may pag-asa ka na ulit kay Danilyn, pero anong nangyari? Nabasted ka na kahit hindi ka pa nagsisimula. oo na. Ako nagtawa to eh. Ewan ko sa'yo kung pagtatawanan mo lang ako, lumayas ka na lang dito sa bahay ko. Puisit talaga to. Teka, hindi na. Ay, tol naman kasi, bakit ka naman pumayag na maging ninong ng bata? Eh, bawal tanggihan yun, di ba? Malas nga araw yun. At saka pre, ano ka ba? Si Danilyn yun. Eh, kinuha niya akong ninong dahil may tiwala siyang hindi ko pababayaan yung anak niya. Pero Nestor, ang ibig sabihin nun, wala ka na talagang pag-asa kay Danilyn. Ano ka ba? Kung ang pagkakaibigan lang ang kailangan niya sa akin, edi yun na lang ang bibigay ko. Kilala mo naman ako eh. Handa akong isang tabi ang personal ko nararamdaman. Matulungan ko lang si Danilyn. Kaya yun, pumayag na rin ako. Sa ganitong paraan ko lang mapaparamdam sa kanya na importante siya sa buhay ko. Mga idol, alam ko na marami sa inyo ang nadismaya o natawa dahil pumayag ako maging ninong ng anak ng babaeng mahal ko. Ewan ko ba? Pagdating talaga kay Danilyn, hindi ako makatanggi. Kaya kahit masakit, tinanggap ko na lang ang papel ko sa buhay niya. Alangan naman ipilit ko ang isang bagay na siya na mismo ang nagsabing hindi maaari. Mayora Iska Morena, sa loob ng higit isang dekada, ay unti-unti na rin naman nawala ang nararamdaman ko para kay Danilyn. At napalitan yun bilang isang matalik na kaibigan. Yun siguro ang dahilan kung bakit nagampanan ko ng mabuti ang pagiging ninong ko kay Katrina. Nagsimula akong pangalawang ama niya na sa tuwing may problema silang mag-ina, sa akin tumatakbo si Katrina. Ay, sarap na day off, ano? Ano kayang gagawin ko ngayong araw? Alam ko na. Bibili na lang ako ng mga grocery supply. Paubos na rin yung mga gamit ko sa bahay. Pero anong oras na ba? Siguro mamayang hapon na lang. Sino naman tumatawag na to? Marcelo. Ano naman ang kailangan nito? Anong kailangan mo? Ito naman, inakitang bungat. Bakit ka nga tumawag, pare? Wala kasi si Mrs. Pumunta sa probinsya nila, kaya ako lang ang mag-isa rito ngayon sa bahay. Tara, inuman tayo. Ay, sabi ko na nga ba. Ayoko. Baka mamaya madamay pa ako kapag ka nagalit sa'yo si Wena eh. Sira ulo, nakapagpaalam na ako sa kanya at pumayag siya. Kaya ba ako kung hindi yun pumayag? Sige na, inuman tayo. Pareho naman nating day off ngayon eh. Pero sige, kung ayaw mo, lumabas na lang tayo. Magbar tayo. Ay, ayoko sa bar. Tinatamad nga akong lumabas tapos doon pa tayo pupunta. Masyadong maingay ron. Jesus, kinatamaran na naman niyang paglabas sa lungga niya. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa rin nagiging asawa dahil tamad kang lumabas. Ano ba? Magiinuman ba tayo dyan sa bahay ninyo o hindi na lang? Biro lang pare, relax ka lang. Sige, pumunta ka na rito sa bahay ngayon. Oh, ang aga naman ang inumang gusto mo. Ay wala pang tanghali. Paano man pwedeng mamayang hapon na, no? Sige na nga. Basta mamayang hapon ha. Pumunta ka. Naghahanap na ng alak yung lalamunan ko. Oo na, sige na. Oh, sana. May gagawin pa ako eh. Ay, naku naman panira talaga tong si Marcelo ng plano sa buhay ko. Oh. Mamayang hapon pa naman yun. Siguro hilata na lang muna ako buong umaga. Ay nako, ba naman itong lalaking to di mapakal... Uy, si Katrina pala itong tumatawag. Hello, Katrina. Nom? Nasa apartment ka ba? Oo, nandito ako, nagpapahinga. Teka, umiiyak ka ba? Buksan mo naman yung pinto, oh. Nandito ko sa labas. Teka, magbibihis lang ako. Sandali lang ha. Sige po.
Ano naman kaya pinagawa ng mag-inang yan? Ayos na to. Oh, Katrina. Halika rito. Pasok ka, bilis. Ay, Diyos ko naman, oh. Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Si Mama kasi. Sabi ko na nga ba. Ano na naman ang pinagawayan ninyo ng mama mo? Bakit ba yan? Anong meron? Nalaman ni Mama na may boyfriend na ako. Kaya ayun, sobra siyang nagalit. Pinalayas niya ako sa bahay. Ay, naku naman. Talagang mama mo naman, oh. Kaya ba may mga dala kang bag? Opo. Sabi niya kasi lumayas na lang daw ako. Kung hindi ko raw susundin ang utos niya. Kaya ayun, lumayas na lang ako. Ay, Ninong, pwede bang dito muna ako sa'yo? Naku. Katrina, alam mo kasi, takot rin ako sa mama mo eh. Baka kapag ka nalaman niya na kinukonsinti ko ang paglalayas mo, ako naman ang palayasin nun sa bahay ko. Ganun ba? Sige po, kay Anthony na lang ako pupunta. Salamat Oh, po, taga. Ninong. Sino Anthony? Yun ba yung boyfriend mo? Opo. Anak na, sa tingin mo papayagan kitang pumunta sa boyfriend mo? Yun nga ang naging dahilan kung bakit kayo nag-away na mag-ina eh. Sabi mo po natatakot ka rin kay Mama, kaya doon na lang po ako Hindi na. Sige na, dumito ka na lang muna sa bahay ko habang pareho kayo nagpapalabig ng mama mo. Baka mamaya kung ano pang gawin sa'yo ng lalaking yun eh. At teka nga, diba alam mo naman na hindi ka pa pwedeng mag-boyfriend? Bakit naman kasi ginawa mo na yon? Kasi gusto ko, Ninong. Mabait naman kasi si Anthony. Matalino at gentleman pa. Kaya anong sinagot ko siya, confident ako na magugustuhan siya ni Mama. Kaso, hindi pala eh. Hindi man lang niya inintindi ang nararamdaman ko. 18 years old na ako, Ninong. Alam ko na ang ginagawa ko. 18 years old, 18 ka pa lang. 18 ka pa lang, Katrina. Ang bata mo pa para makipagrelasyon. Alam mo, pinoprotektahan ka lang ng mama mo sa mga pwedeng mangyari na posibleng makaapekto sa kinabukasan mo. Kaya huwag ka nang magalit sa kanya, ha? Kahit anong mangyari, nanay mo pa rin naman yun. Sige na, magpalit ka na muna ron at ang dumi ng damit mo. Saan ka ba nanggaling? Natalsikan ako kanina ng putik nung may biglang dumaan na sasakyan sa harap ko habang naghintay ako ng taxi. Ang malas-malas ko talaga ngayong araw na to. Sige na, palitan mo na muna yan at saka mo laban. Pagkatapos, saka mo gamitin yung Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kablong. Sige po, Ninong. Salamat, Ninong, ha? Parati kang nandyan para sa akin. Wala yun. Para saan pa't inaanak kita? Sige na, magayos ka na ng sarili mo at maghahanda na ako ng tanghalian natin, ha? Ay, Ninong, pwede pa request din ako ng sinigang na baboy? Hindi ka naman yata nagpunta rito para humingi ng tulong ko eh. Gusto mo lang ata tumikim ng sinigang na baboy ko, ano? O na, sige na. Yun na lang ang lulutuin ko. Sige na, ha? Salamat, Ninong. Pasok ka. Salamat. Nasaan si Katrina? Nandun. Natutulog sa kabilang kwarto. Pero sinabihan ko na siya na tatawagan kita para sunduin siya. Ayaw pa nga niya sana na payagan akong gawin yun eh. Pero kinumbinsi ko na rin. Kahit anong sama ng loob niya, kailangan niya pa rin umuwi sa inyo. Dahil nag-aalala ka. Ay, salamat, Nestor. Sa katunayan niyan, hindi ako masyadong nag-aalala dahil alam ko naman na sa'yo tatakbo yung batang yan. Alam mo naman yan si Katrina, pag nagkaroon kami ng away, sa'yo agad pumupunta. Kaya nga eh. Alam mo, konti na lang sisingilin na kita sa consultation fee sa tuwing naglalabas siya ng sama ng loob sa akin. Sira. Pero salamat, Nestor, ha. Parati ka nandyan para sa anak ko. Halos ikaw na nga yung kinilala niyang pangalawang ama eh. Kung wala ka, hindi ko na siguro alam kung anong mangyayari sa aming mag-ina. Wala yun, ano ka ba? Danilin, payo ko lang sa'yo. Relax ka lang kay Katrina. Siguro may mga nasasabi ka lang.
Dalaga na rin yung anak mo kaya mataas na ang emosyon niya. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, mapagalitan mo lang na konti. Nagre-rebelde na. Basta kapag kailangan mo ng tulong ha, nandito lang ako. Mayora Iska Morena. Lumaking malapit sa akin si Katrina. Sa katunayan nga niyan, mas malapit pa sa akin ang bata kaysa sa mga tiyuhin at mga pinsan niya. Kapag may problema siya sa kahit anong bagay o kahit anong mga magagandang nangyayari sa buhay niya, kaagad niya akong sinasabihan. Nang dahil sa kanya, parang naranasan ko na rin ang magkaroon ng isang anak. Mayora Iska Morena, kahit masaya na ako maging mag-isa sa aking buhay, aaminin ko, may mga pagkakataon na napapaisip pa rin ako. Paano kung mag-asawa na ako? Paano kung oras na para bumuo na rin ako ng sarili kong pamilya? Medyo nakakatawa nga dahil nung mga panahon na iniisip ko yung mga bagay na yon, ay saka ko naman nakilala si Susan. Kaibigan siya ng katrabaho na nireto ko o nireto sa akin. Nag-umpisa kami sa mga pa-date-date lang hanggang sa nauwi na nga kami sa isang masaya at tahimik na relasyon. May matagal pa ba yung niluluto mo dyan? Baka kahit ano pa yan, sigurado ako masarap yan. Tapos na ako, heto na. Uy, grabe naman oh. Aboy pa lang nakakatakam na. At syempre, dito ka na sa gitna ilalagay. Ay, uso ko lang to ng konting kanin ha. Yan, dito mo lagay. Yan. Mainit ha. Sana magustuhan mo to dahil ilang beses ko tong inaral para lang mapatikim ko sa'yo. Yan ang gusto ko. Sigurado ako masarap yan ha. Ano nga ba yan? Ayan, sinigang na hipon. Nako, mukhang masarap talaga to ha. Huwag ka mag-alala, dinamihan ko ng gulay para mas healthy. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ay teka, nakalimutan ko kumuha ng maliit na mangkok para sa sabaw. At sandali, kukuha lang ako sa kusina. Sige. Paano ko naman kaya kakainin to? Mamamatay kaya ako rito pagka tinikman ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na allergic ako sa hipon. Mukha namang masarap. Teka, parang may gamot pa naman yata ako sa allergy. Tama. Inumin ko na muna to para makain ko tong niluto ni Susan. Sayang naman yung effort niya kung hindi ko kakainin. Baka magtampo. Sino naman to kumakatok? Nestor, may kumakatok. May inaasahan ka bang bisita? Wala naman. Sandali, titignan ko na lang kung sino ha. Sige. Oo, nandyan na. Ninong! Katrina! Aba, ano ginagawa mo rito? Siyempre, dumadalaw. Ano pa ba? Wala kasi si mama sa bahay. Ang lungkot mag-isa doon, kaya pumunta na lang ako rito. Ay, ito nga may dala akong pananghalian natin. Nag-take out ako sa paborito mong restaurant. Pasok na ako Katrina, sandali. Uy, bango na. Anong ulam? Ay, Ninong, may bisita ka pala. Hi. Susan. Si Katrina nga pala, inaanak ko. Katrina si Susan. Nobya ko. Nobya? Hi, it's nice to meet you. Hindi ko alam na may girlfriend ka na pala, Ninong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko ba close tayo? Pasensya na. Akala ko kasi alam mo na dahil sinabi ko to sa mama mo noon eh. Wala siyang nababanggit sa akin na kahit ano tungkol sa pagkakaroon mo ng girlfriend. Gano'n na kayo katagal? Kailan pa naging kayo? Paano kayo nagkakilala? Teka lang. Ikaw naman Ito namang inaanak ko. Para naman kitang nanay niyo sa pagtatanong mo. Gusto ko lang naman malaman kung paano naging kayo nang hindi ko alam. Teka, para ka namang nagagalit. Hindi ako galit At kailan ka pa kumakain ng hipon? Di ba allergic ka dyan? Allergic? Allergic ka sa hipon, Nestor? Katrina.
Boyfriend mo, hindi mo alam kung saan siya allergic? Katrina, Pasensya ka na, ha, Nestor. Sige, hindi ko kasi alam. Huwag mo na lang tong kainin. hindi. Sa katunayan yan, uminom na ako ng gamot. Makakain ko na yung niluto mo. Sayang naman, mukha namang masarap oh. Sige na. So ano yun? Hahayaan mo na lang ma-ospital ka para lang pagbigyan siya. Hindi mo na ba naaalala yung huling beses ka namin dinala ni Mama sa ospital? Katrina, sige na, tumigil ka na. Susan, di ba? Hindi lang siya sa hipon allergic. At syempre, hindi ko yun sasabihin sa'yo. Ikaw ang girlfriend, so, pwes, alamin mo yung mga yun ng mag-isa. Pero sa ngayon, sasagipin muna kita. Ito. Nagpa-take out ako dun sa paborito niyang restaurant. At yan din ang paborito niyang pagkain. Enjoy! Mahal, sandali lang ha. Sige. Katrina, Bakit ba? humingi ka nga ng pasensya kay Tita Susan mo. Hindi maganda yung pinakita mo sa kanya. Tita? Hindi ko naman siya kamag-anak, kaya hindi ko siya tatawaging tita. Ayoko sa kanya, Ninong. Ayoko siya para sa'yo. Taga. Bakit naman? Unang beses mo pa lang siyang nakilala, ayaw mo na kagad. Basta. Ayoko sa kanya. Kung hindi pa ako dumating, siguradong sa ospital ka na naman dadalawin ni Mama. Dahil masyado kang sunod-sunuran sa babaeng yun. Tumigil ka na. Ano ba, Katrina? Hindi ko gusto yung pinapakita mong ugali, ha? Makakarating to sa mama mo at siya nang bahalang dumisiplina sa'yo. Sige na, umuwi ka na. Oo na, uwi na. Mag-enjoy sana kayo sa pagkaing binili ko. Mayora Iska Morena, kahit papano ay naiintindihan ko ang naging reaksyon ni Katrina nang malaman niya ang relasyon namin ni Susan. Naisip ko kasi na baka naramdaman niya yung isang anak na nalaman na may ibang kinakasama ang papa niya. Natakot siguro siya na baka dito na magsimulang magbago ang samahan naming dalawa. Na baka mabawasan na yung oras na binibigay ko sa kanya dahil mayroon ng Susan sa aking buhay. Alam ko naman na marami sa inyo ang magsasabi na hindi ko kailangan mag-alala sa nararamdaman ni Katrina. Na kesyo, hindi ko naman siya kadugo. Pero sa totoo lang, Mayora, naging parte na ng buhay ko sina Danalyn at Katrina. At kahit hindi kami magkadugo, tinuring ko silang parang isang pamilya ko. Sandaling umiwas sa akin si Katrina dahil sa naging sagutan namin ng araw na yun. Pero hindi rin nagtagal ay naging maayos din ang lahat. Medyo naging maayos pala. Sa tuwing naabutan niya kasi si Susan sa apartment ko, parati niyang pasimpleng tinatarayan. Sinasabihan ko naman ang nobya ko na pagpasensyahan na lang dahil sobrang naging malapit sa akin ang bata. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na kahit ako mismo ay hindi na naiintindihan ang kinikilos ni Katrina. Salamat pala rito sa dinala mong ulam, ha? Ikaw talaga. Parati ka na lang nag-aabalang dalan ako ng kung ano-ano nakakaya na tuloy sa'yo. Ito naman, parang hindi kita boyfriend sa sinasabi mong yan. Ganyan ka rin naman kapag ako hindi nadalaw mo sa bahay. Oo nga pala. Afritadang manok na yung niluto ko para sa'yo para siguradong walang seafood. Salamat. Pasalamat na lang din ako kay Katrina dahil siya mismo ang nagsabi sa akin na allergic ka pala sa seafood. Medyo mataray nga lang ang pagkakasabi niya. Pagka nagkataon, pagpasensyahan mo na lang yung bata ngayon, ha? Nag-iisang anak kasi yun, kaya alam mo na may pagka, yung tawag nilang spoiled brat. Pero alam mo, may napansin lang ako sa kanya. Oh, ano naman yun? Nung sinabi mo sa kanya na may girlfriend ka na, parang nagselos siya. Ano? Ito naman, paano namang nagselos yung batang yun? Nagalit siya tapos mas lalong nagtaray. Alam mo ba yung girlfriend na pinaglilihiman? Ganun yung nakita kong reaksyon niya.
Mahal, hindi kaya may gusto sa'yo si Katrina. Teka, si Katrina, may gusto sa akin? Ano ka ba naman, oh? Ay nako, napaka-imposible ang sinasabi mo. Bahali na, anak ko lang yung batang yon. Siguro nabigla lang nung nalaman niya may nobya na ako. Nasanay kasi siya na nagsasabi ako sa kanya sa mga ganap ko sa buhay. Ganon kasi talaga kami noon kalapit sa isa't isa. Sigurado ka? Oo. At saka isa pa, ito isipin mo na lang. Mahigit 20 taon na ang agwat namin sa isa't isa. Nakakailang naman yun, di ba? Basta imposible ang sinasabi mo na nagsiselo si Katrina dahil nobya kita. Alam mo, siguro nagtatampo lang yun. Ay, siya, sige. Sabi mo eh. Pero alam mo, ang kutob ko talaga. May gusto yung batang yun sa'yo. Baka nga ikaw pa ang first love niya. Hindi lang siya umaamin dahil alam niyang mali ang magkagusto siya sa'yo. Sabihin nating totoo man yan. Pareho kaming mayayari niyan kay Danilyn. Alam mo, mas maganda kainin na natin tong dalamong pagkain habang mainit-init pa. Sige, ako na maghahain ng mga plato. Maupo ka na lang dyan. Sige, sige. Sandali lang. Oh, Katrina. Ikaw pala yan. Kasama mo ba ang mama mo? Hindi. Ako lang mag-isang pumunta rito. Ganun ba? Halika, pasok ka. Salamat. Maupo ka dyan. Sige. Alam ba ng mama mo na pinuntahan mo ako? Hindi. Tsaka, bakit kailangan niya malaman? Katrina, mama mo yon. Dapat alam niya kung saan ka pumupunta at kung sino kasama mo. Hindi ko na kailangan magpaalam dahil sa'yo naman ako pumunta. Oo, alam naman natin yun, pero dapat nagpapaalam ka. Alam ko na malapit ako sa'yo at sa mga ganap mo sa buhay, pati sa inyong mag-ina, pero ayoko lumampas sa limitasyon ko. Bakit mo ba iniisip yan? Dati naman ayos lang sa'yo kahit pumupunta ako rito. Tapos ngayon, may pasabi-sabi ka pa na ayaw mong lumampas sa limitasyon mo. Dahil kahit pamilya ang turingan natin sa isa't isa, lalaki pa rin ako at babae ka. Hindi maganda na pumupunta ka sa bahay ng isang lalaki. Lalo na't hindi mo naman karelasyon. So ang sinasabi mo, bawal akong pumunta dito sa bahay mo, pero yung girlfriend mo pwede. Bakit? Mas matagal mo naman akong nakasama sa buhay mo Dahil nobya ko si Susan. Ano ka ba? Pakialam ko. Katrina, alam mo hindi ka dapat ganyan magsalita kapag si Susan ang pinag-uusapan natin. Sa totoo lang, napapansin ko na rin yan. Alam mo, hindi ko rin alam kung bakit ka nagkakaganyan Sa tuwing nalalaman mo na si Susan ang kasama ko, ganyan ang ipinapakita mong ugali. Hindi ka naman ganyan dati Sabihin mo nga. Katrina, ano ba talagang problema natin? Basta ayoko lang sa kanya. Anong basta ba ayaw mo sa kanya? Hindi mo pa nga siya ganun kakilala At paano mo naman magagawa yun Nababanggit ko lang naman siya. Kumukunot na kagad ang noo mo. At panay ang irap ng mata mo. Umamin ka nga sa akin, bata ka. Ano ba talagang problema mo? Sabihin mo na yan para kung meron man pag-usapan natin. Hindi yung Dahil nagsiselos ako! Nagsiselo? Ano bang pinagsasasabi mo? Anong nagsiselos? Kay Susan? Bakit? Dahil siya na ang mas madalas ko nakakasama ngayon. Katrina naman, ano bang klaseng dahilan yan? Malamang, siyang parati kong kasama dahil nobya ko siya. Ano pa bang inaasahan mo? Oo, tama ka. Nagsiselos ako dahil girlfriend mo siya. Nagsiselos ako dahil siya yung parati mong kasama. Pero anong pinakarason ko kung bakit nagsiselos ako? Dahil mahal kita! Mahal kita! Teka. Anong sinasabi mo? Anong mahal mo ako? Ano mo bang sinasabi mo, Katrina? Mahal mo ako? Huwag mo akong tawanan dahil alam ko sinasabi ko. Mahal kita, Nestor. Mahal kita. Tumahimik ka na, Katrina.
Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo ako pwedeng mahalin dahil ninong mo ako. Inaanak kita. At higit sa lahat, kaibigan ko ang mama mo. Paano kapag nalaman niya to? Ha? Di malaman kung malaman. Wala akong pakialam. Matagal ko na tong nararamdaman para sa'yo pero tinatago ko lang. Dahil alam kong hindi pwede. Alam kong tatanggihan mo lang ako. Alam mo naman pala na hindi pwede. Bakit hinahayaan mo pa rin? Sige nga, bakit mo pa sinabi to sa akin? Dahil hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang hirap kumilos. Ang hirap mag-isip. Ang hirap magpigil ng pagsiselos. Kung alam mo lang kung gaano kahirap sa akin ang lahat ng to. Kung alam mo lang. Pero Katrina, mali. Mali ang nararamdaman mo. Mali yan. Kapag nagkataon, malaking gulo yan. Gusto ko lang na mahalin mo rin ako kasi mahal na mahal kita. Tayo na lang dalawa na store. Akin ka na lang, sige na. Akin ka na lang. Mayora Iska Morena, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga salitang binitawan ni Katrina. Halos parang ayoko maniwala sa mga sinasabi niya. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, mahal niya ako? Hindi ako nakaimig pagkatapos sabihin ni Katrina na mahal niya ako. Kaya tumigil na lang siya sa pag-iyak at tahimik na umalis. Samantalang ako, nakatayo pa rin. At hindi pa rin makapaniwala. Mga idol at mayora, ilang beses akong tinawagan ni Katrina noon bago ako pumayag na makipag-usap sa akin ng maayos. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasabi kung gaano niya ako kamahal. Pero ilang beses ko ring sinabi na isang malaking pagkakamali ang nararamdaman niya. Pinilit kong kalimutan ang mga nalaman ko kay Katrina. Lahat ng atensyon at pagmamahal ko ay ibinaling ko sa girlfriend kong si Susan. Pero mga idol, parang isang natutulog na damdamin ang nagising sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na nawala si Katrina sa aking isipan. Hanggang sa unti-unti kong na-realize na parang mahal ko na rin siya. Kaya naman kaagad kong kinausap si Susan. Tinapos ko ang relasyon naming dalawa. Hindi na ako nagsabi ng dahilan. Basta, sinabi ko na lang na naglaho na ang nararamdaman ko para sa kanya. Pagkatapos kong ayusin ang sitwasyon ko, dito na nabuo ang isang lihim na relasyon sa pagitan namin ni Katrina. Lihim at ipinagbabawal. Isang relasyon na kapag nalaman ng lahat, ay tuluyang magbabago ang mga buhay namin. Oh, bakit mo naman naisipan na dito tayo magkita? Masyado tong malapit sa lugar natin. Baka mamaya may makakita sa ating dalawa. Relax ka lang, babe, okay? Kung may makakita man sa atin, edi magdahilan na lang tayong dalawa. At isa pa, favorite coffee shop ko to. Kaya naisip ko na dito muna tayo. Oh, sige, sabi mo eh. Ay pagkatapos ito, saan mo naman gustong pumunta? Parang gusto ko sa apartment mo na lang. Okay, bakit pa tayo nagkita sa labas? E di sana, dumiretso na lang tayo sa apartment ko. Tapos, doon na lang tayo nag-order ng mga pagkain mo. Gusto ko kasing lumabas kanina, pero ngayon gusto ko na sa apartment mo na lang tayo dumiretso. Kahit kailan talaga, napakabilis ng magbago ng isipan mo. Siyempre, tsaka ayaw mo nun. Masasolo mo ako sa apartment. I mean, we can do whatever we want dahil walang makakakita sa atin. Diba? Ikaw talaga, napakalakas mong manukso. Why not? Pareho tayong adult na rito. So, pwede natin gawin yung sinasabi mong tukso? Oy, ano ka ba? Masyado ka pang maaga para dyan. Halos mag-iisang buwan pa lang tayong dalawa. At hindi pa gaano kaayos ang sitwasyon natin. Nakakatakot. Di, umami na tayo kay mama.
Wala rin naman siyang magagawa kahit malaman niya na boyfriend na kita. Mahal ako noon, kaya magagawa ka pa rin niyang tanggapin. Hindi ganun kadali yun. Tiwala niya ang masisira ako. Nating dalawa. Kaya kailangan nating pag-isipan to ng mabuti. Okay, fine. Pero hindi na kasi ako makapaghintay na maging malaya na tayo. Nakakapagod na kayang magtago. Oh, huwag ka na magalit. Halika nga rito. Huwag ka na mag-alala, ha? Darating din tayo dyan. Kaya pala, ano palang gusto mong kainin mamaya? Hindi ko pa alam eh. Pwede bang lutuan mo na lang ako? Please? Oh, sige, walang problema. Daan na lang muna tayo mamaya sa may grocery, ha? Pero huwag na dito. Doon tayo sa medyo malayo-layo. Okay. Ay, may nag-message yata sa'yo. Sino yan? Teka, titignan ko lang. Si Susan. Bakit nag-message pa yan sa'yo? Di ba nakipaghiwalay ka na sa kanya? Oo. Ay, sabi niya dito, gusto daw niyang makapag-usap daw kami ulit. Ayoko. Sabihin mo wala na kayong dapat pag-usapan pa dahil tapos na kayong dalawa. Baka mamaya magbakaawa pa siya na balikan mo siya. Ganyan pala ka-desperada yung babae na yan. Katrina, kahit hiwalay na kami ni Susan, ayoko pa rin pagsasalitaan mo siya ng masama. Naging mabuti naman sa akin yung tao eh. Okay, sorry. Pero hindi ko lang kasi maiwasan na magselos sa kanya. Siyempre, mas bagay siya sa'yo. Hindi nalalayo ang edad niyo sa isa't isa at higit sa lahat, hindi niyo kailangan magtago. Hindi tulad natin. Ikaw naman ang mahal ko eh. Ikaw ang pinili kong makasama. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para hindi ka magselos sa kanya? Sa bagay. Sige na nga. Hindi na ako magsiselos sa kanya. Literal na wala akong pakialam sa kanya, ganun. Dahil ako na ang mahal mo ngayon, di ba? Basta, huwag ka nang makipagkita sa suso na yan, ha? Opo. Oh, nga pala, so pagkatapos nito, mag-grocery na lang tayo saglit tapos uuwi na tayo, di ba? Oo. Ubusin ko lang tong kaping iniinom ko tapos alis na tayo. Sige, sige. Katrina? Nestor? Ma? Danalyn. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito, Ma? Akala ko ba nasa Laguna ka? Oo nga, pero gusto kasing mag-Maynila nung kaibigan ko kaya sinamahan ko na. Kayo, anong ginagawa nyo dito at bakit kayo magkasama? Inaya ko lang si Ninong Nestor na magkape. Oo. Nagkasalubong kasi kami kanina. Tapos ayun, bigla na lang akong hinila nitong anak mo na magkape raw kami. Bukang balak na may chismis na naman sa buhay niya. Ay, naku, ikaw talaga, Katrina. Inistorbo mo na naman itong ninong mo. Baka mamaya may date pa sila ng girlfriend niyang si Susan. Ay nako, wala na. Naghiwalay na kami. Ha? Bakit? Ma, gusto mong magkape tayo? Orderin na kita. Anong gusto mo? Brewed coffee sa akin, anak. Salamat. Sige po, Ma. Order lang ako doon. Teka nga pala. Bakit naghiwalay kayo ni Susan? Sayang naman, bagay na bagay pa naman kayo. Siguro hindi kami compatible. Pero ano ka ba, ayos lang yun. Habang tumatagal kasi, mas nararamdaman kong hindi talaga siya yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sa bagay. Maganda nga ngayon pala maging malinaw na lahat sa inyo. Kesa kung kailan nagtagal na, saka pa kayo maghihiwalay. Mas masakit yon. Pero teka, hindi kaya dahil may iba ka nang nagugustuhan? Meron nga. Ikaw talaga nagiging malihim ka na sa akin, Uy. ha? Sino naman yang bago mo? Aba, wag mong sabihing pinagsabay mo sila, talagang babatukan kita. Ay nako, hindi ko gawain yan. Nakipag-iwalay muna ako kay Susan. Gusto ko kasi na maging maayos muna ang lahat bago ako pumasok sa
isang relasyon. Ay, sino nga yan? Basta. Malalaman mo rin balang araw. Sige na nga. Hindi na kita pipilitin. Basta kung sino man yung bagong babae na nagpapatibok sa'yo, sigurado akong mabuti siyang tao dahil mabuti ka rin. At sana, siya na nga talaga ang para sa'yo. Sana nga. Mayora Iska Morena, sobrang hirap na magsinungaling sa harap mismo ni Danilyn. Iyon kasi ang unang pagkakataon na hindi ako nagsabi sa kanya ng totoo. Ni hindi nga ako makatingin sa kanya ng diretsyo dahil sobra akong nakokonsensya. Gusto ko nang ipagtapat ang relasyon namin ni Katrina, pero natatakot ako na baka yun na ang maging katapusan ng lahat. Na baka hindi lang isa ang mawala sa akin, kundi dalawa sila. Ipinagpatuloy pa namin ni Katrina ang lihim naming relasyon. Nagde-date sa mga malalayong lugar para hindi makita ng kahit na sino. Sanay naman si Danilyn na madalas akong pinupuntahan ni Katrina kaya medyo nakakalusot kaming dalawa. Masaya, pero nakakaba. Yan ang parati kong nararamdaman sa bawat pagkikita namin ni Katrina. Alam ko naman na may hangganan din ang lahat ng yun. Ngunit habang wala, susulitin ko na lang ang mga panahon na kayang ibigay sa amin ng mundo. Sino naman kaya itong kumakatok? Wala namang inaasahang bisita. Sadali lang. Danilyn. Ikaw pala yan. Akala ko kung sino. May ginagawa ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sige. Wala naman akong ginagawa. Tara, pasok. Salamat. Sensya ka na, medyo magulo ang bahay. Anong gusto mong pag-usapan natin? Huwag mong sabihin nagka-problema na naman kayo ni Katrina. Danilyn, bakit ganyan ka makatitig sa akin? May problema ba? Bibigyan kita ng isang pagkakataon na ikaw mismo ang magsabi sa akin. Teka. Nangalin, may nagawa ba akong mali sa'yo? Ikaw ang sumagot. Ikaw ang sumagot ng tanong mo. May nagawa ka bang mali sa akin, Nestor? Teka. Nalilito ako eh. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Ano ba talagang problema? Hindi ka talaga magsasabi ng totoo? Nang alin? Bakit? Ano bang ginawa ko? Binigyan kita ng pagkakataong magsabi sa akin ng totoo. Pero pinili mong magkunwari sa harap ko, Nestor. Nang alin ba? Sabihin mo na para alam ko. Yung totoo! Sabihin mo, may relasyon kayo ni Katrina? Danilyn, sandali lang ha. Magpapaliwanag ako. Ganito kasi yan. May mga bagay na... Ano? Nahihirapan ka mag-isip kung paano mo ko uutuin? Kung paano mo ko papaniwalain na wala kang masamang intensyon sa anak ko? Dahil wala naman talaga. Mahal ko si Katrina. Yun ang totoo. Pinagkatiwala ko sa iyo yung anak ko. Ginawa kitang pangalawang ama niya dahil gusto kong tulungan mo akong palakihin siya na maging mabuting tao. Hindi para maging karelasyon niya kapag nasa tamang edad na siya. Danilyn, please. Huwag mo kong hawakan. Huwag mo kong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Napakahayop mo. Hindi ka man lang kinilabutan sa ginawa mo. Nestor, inaanak mo yun? Anak ng matalik mong kaibigan. Alam ko pero... Bakit mo to ginagawa? Dahil tinanggihan kita noon? Ano? Hindi, Danilyn, ano ba? Dahil sa hindi mo ako nakuha? Ano dahil sa hindi mo ako nakuha, yung anak ko na lang? Ganun ba yun? Yung mga plano mo sa umpisa? Tama ko, di ba? Sumagot ka! Hindi! Makinig ka muna sa akin. Danilyn, ano ka ba? Bakit?
Hindi ko alam. Ewan ko! Basta naramdaman ko na lang na mahal ko siya. Kilala mo ako, Daneline. Kahit kailan hindi ko magagawa magamit ng tao para sa sarili kong kaligayahan. Hindi ko ginagamit si Katrina at kahit kailan hindi ko yun magagawa. Talagang hindi mo na magagawa yun dahil sa simula sa araw na to. Gusto kong layuan mo ang anak ko. Nestor! Ma! Katrina! Di ba sinabi ko na sa'yo wag mo siyang idamay? Ma, bakit mo dinamay si Nestor? At ikaw, di ba sinabi ko na rin sa'yo na huwag kang susunod dito? Nestor! Sorry kung sinabi ko na kay Mama yung tungkol sa atin. Ano? Bakit hindi mo man lang ba sinabi muna sa akin? Katrina naman! Dahil hindi ko na kayang maglihim. Pagod na akong magtago. Wala naman tayong masamang ginagawa eh. Ma, nagmamahalan kaming dalawa ni Nestor, Ma. At kahit anong gawin at sabihin mo, hindi ko siya ihiwalayan. Hayop ka talaga, Nestor! Hayop ka! Ano kayo mga ginamit mo Tama na to! Daneline! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi ako iwala ko sa'yo, hayop ka! Ma, ako na lang saktan mo, huwag lang si Nestor! Tumigil ka na! Hayop! Tumigil na! Itigil nyo ngayon din kung ano man ang namamagitan sa inyo. Hindi ako papayag sa gusto nyo. Pinagkatiwalaan ko kayo tapos nalokohin nyo ka ng ganito. Dahil mahal ko si Nestor, Mama. Tanggapin mo na lang yon. Hindi! Ito na ang huling beses na makikita mo yung lalaking yan. Ano? Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako kay Nestor. Daneline, patawarin mo ako pero mahal ko si Katrina. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na kami. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan! Tantanan mo ang anak ko. Narinig mo? Kung may respeto ka sa akin bilang kaibigan, susundin mo ang gusto ko. Tantanan mo ang anak ko, Nestor. At simula sa araw na to, hindi ka na magiging parte ng buhay ko. At mas lalo na sa buhay ni Katrina. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol at Mayora Iska Morena, yun na ang huling beses na nakita ko si Katrina at Daneline. Pinagbandaan kasi ako ni Daneline na kung susubukan kong lapitan ang anak niya, idedemanda raw niya ako. At dahil sa ayoko ng mas lumaki pa ang gulo, hindi na ako nagtangkang suwayin ang sinabi niya sa akin. Hanggang isang araw na balitaan ko na lang na lumipat na silang mag-ina sa kung saan. Nagpalit na rin sila ng number at nakablock na ako sa lahat ng social media nila. Kaya kahit gusto kong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Katrina, ay hindi ko na lang ginawa. Kumbaga, parusa ko na lang din yun dahil sinira akong tiwala ni Daneline. Sa ngayon, Mayora, wala pa rin akong nakakarelasyon. Hindi ko alam kung may darating pa ba sa buhay ko. Pero kung meron man, sana tamang pag-ibig na yun. Yung pagmamahal na walang nasasaktan na kahit sino. Pagmamahal na sana ay panghabang buhay na. Mga idol, maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Naway, nagsilbing itong aral sa lahat ng nakikinig ngayon. Hanggang sa muli, lubos na nagmamahal, Nestor.